Magandang umaga po sa bawat isa. Mayong buntag sa tanan. Praise the Lord sa magandang panahon. Sa ibang lugar ay mayroong baha, mayroong ulan. Subalit dito sa atin ay mayroong mainit na panahon para sambahin natin ang ating Diyos na makapangyarihan. Tayo po ay manalangin. Salamat Diyos sa umagang ito, sa kalakasan, sa inyong kapangyarihan, sa kaalaman na nagagaling sa banal na Espiritu. Lord, I pray for your strength, I pray for your wisdom, submitting to your power, that your name will be glorified, your message will be understood and will be applied, Lord. Use the servant for your glory and honor. In the mighty name of Jesus. Amen. Ngayong buwan po ng Pebrero, ang ating topic ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos. And this love is very broad, very wide. Sabi nga ng isang kanta doon sa aming meeting sa Morning Watch, love has many splendid things. So malawak po ito. Ang topic natin ngayon ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos na ipinadama sa pamamagitan ng kamatayan sa cross. At alam natin kung sino nandoon sa cross 2,000 years ago. Ito po ay ginampanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating text ngayong umaga nasa Roma. Kung meron kayong Bible, umami makita natin. Roma 5, 6 hanggang 10. Sabi dito, when we were utterly helpless, Christ came, sa verse 6 ito, at just the right time and died for us sinners. Now, most people would not be willing to die for an upright person, though someone might perhaps be willing to die for a person who is especially good. Verse 8. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa ganitong paraan. Noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Verse 9, and since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, He will certainly save us from God's condemnation. For since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we were still His enemies, we will certainly be saved through the life of His Son. Verse 11. So now we can rejoice in our wonderful new relationships with God because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. Ano po ang pinakamagandang paraan na pwedeng ibigay ng Diyos sa tao, sa atin, sa iyo? Bahay na maganda, kotse, mga latest model, madali lang yung ibigay ng Panginoon. Totoo sin, pwede niya magic yun. Ano ang pinakapwede na isip ng Diyos para sa iyo at para sa akin? Sa John chapter 10, verse 10, sabi doon, the thief comes only to steal and kill and destroy. Pero ang sabi po ng Panginoon, I came that they may have life and have it abundantly. Jeremiah 29:11 says, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Ang iniisip po ng Diyos ay ang mga bagay na hindi mawawala sa atin.
Nung ginagawa namin ng bahay, aking naiisip ay ilang taon lang, 20 years, na titira ako sa bahay na ito. Meron tayong sasakyan, motorsiklo, pangsamantala lang. Ang ipinakita ng Diyos kung sino siya at kung paano na tayo makasama habang panahon. Bakit kailangan na magpapako si Kristo sa cross ng Kalbaryo? Dahil ito po ang ating pag-uusapan. Una, ang pag-ibig ng Diyos na lagpas-lagpas sa ating kaisipan. A love beyond reason. Nabubuhay tayo sa mundong ito sa kataga na kung or /ed na uri ng pag-ibig. Sinasabi sa atin, kung matagumpay ka, edi mahalaga ka. Kung mabait ka sa akin, edi mamahalin kita. Merong kung. Ang karaniwang pag-ibig ng tao ay tugon lamang sa kung ano maganda kapakapakinabang sa ibang tao. Siguro maobserbahan natin sa kapitbahay natin, sa kaibigan natin. Sino kaya ang magpapatuloy na kaibigan kung tayo po ay dumaraan sa pagsubok? Baga wala sila makita na makuha sa atin. Sa Roma 5:8, nagpapakilala sa atin ang pag-ibig ng Diyos na lumalagpas sa lahat ng logic ng isang tao. Unconditional love. Basta mahal kita, maging sino ka man, sabi ng kanta. Hindi po tumitingin ang Diyos kung anong mukha, kung anong anyo, bingi, bulag, maganda, pangit, may ipin o wala. Ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Hindi ito isang reaksyon, ito ay isang kusang loob, mapagsakripisyong pagpapakita ng pag-ibig. So focus tayo doon sa pag-ibig ng Diyos. Pero, mga kapatid, mayroon pong problema. God is love, but God also is just. So hindi lang basta-basta na mahal ako ng Diyos, okay na. Kahit anong gusto kong gawin. Hindi po ganun. Sa Book of Ezekiel, sa Old Testament, sa Ezekiel 18:4, sabi doon, "Behold, all souls are mine." So pag-aari pala tayo ng Panginoon. "As the soul of the Father, also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die." Ito po ang masakit. The soul that sinneth, it shall die. And the Bible says, "For all have sinned and come short of the glory of God." So lahat po tayo walang pag-asa. We will all die. And this is the reason why God take the initiative. So siya po ang nagkusang loob talaga. Ang pagkukusa ng Diyos, sabi doon sa verse 8 ng Romans 5, ngunit ipinadama ng Diyos. Nagsisimula ang talata sa mga salitang nagbabago sa kasaysayan. Ngunit ang Diyos. Bago ang salitang ito, nilarawan sa Roma ang ating kawalan ng pag-asa. Tayo po ay hopeless.
tayo po ay mahina. Verse 6, verse 10, we are God's enemies. We are God's enemies. So ano man ang gawin natin, ang tingin po ng Diyos sa atin ay kaaway. Hindi natin hinahanap ang Diyos. Sa halip tayo po ay nagtatago sa Diyos. At ito po ang napakagandang balita. Hindi po naghintay ang Diyos na tayo ay unang lumapit. Hindi niya na-off ang mic. Sorry. Ang pag-ibig, ang unang kumilos upang tayo na lugmok sa ating mga kasalanan na ipadama ng Diyos. Okay po. So, in spite of our life, in spite of our sinfulness, when we see the cross, we can feel, we see, we can experience the love of God for you and for me. Ang konkretong patunay. So, ipinadama ng Diyos at ipinadama ng Panginoon ang kanyang sariling pag-ibig. Hindi siya nag-utos sa angel o sino paman, kundi ang kanyang sariling pag-ibig, ang kanya pong ipinadama. Ipinadala ang kanyang bugtong na anak. Ang pag-ibig ay madalas ituring na isang nararamdaman lamang. It's a feeling. Napag-usapan namin to sa Morning Watch. Ngunit sa kaharian ng langit, ang pag-ibig ay isang action word, isang pandiwa. May pagkilos. Hindi lamang sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, kundi ipinakita niya ito at nakita natin ito sa cross, ang pinakamatibay na ebidensya ng puso ng Diyos. Kaya, kung nag-aalilangan tayo na, ganito lang ako, wala akong halaga, wala akong maitutulong. Ang payo po ng Bible, huwag tayong tumingin sa ating sitwasyon. But, look at the cross. Look at the cross. Bakit si Kristo nandoon? Siya na walang kasalanan, bakit siya nandoon? Bakit po nandoon ang Panginoon sa cross? Because of our sins. Because of my sin. Ito yung very amazing na time na makita natin sa cross. At andoon sa cross ay ang Panginoong Jesucristo, ang walang kasalanan na anak ng Diyos. Namatay si Kristo para sa atin kahit anong version ng ating buhay. Hindi siya namatay para sa version mo na laging nagsisimba ka o mabuti ka, marami kang tinutulungan. Namatay po ang Panginoon sa akin, sa iyo, kahit na pinakamalalang yugto ng iyong buhay. Sa kung saan man tayo mahina, na tayo ay hindi tayo nag-iisip na may Diyos, palagi tayong masaya, doon po ang panahon. Actually, sa lahat ng panahon,
na nakita ng Diyos, doon niya ipinadala si Kristo. I cannot forget sa aming mga regular na morning watch. Lagi naming nababanggit na pagkwentuhan yung aming mga nakaraan. Subalit, sa kabila noon, we are still here in spite of the kung ano-anong mga naranasan namin, mga near-death experience o mga sinfulness. But we are assured that God loves us. Pero kung minsan maisip natin, paano, Brad, yung mga nauna, yung mga namatay, yung mga talagang may nangyari. Sabi po ng Biblia, lahat ay mahal ng Diyos. Nakita ng Diyos ang lahat ng ating mga pagkakamali, mga kayabangan, mga pagsuway, at sa mismong sandaling yon, nagpasaya siya na karapat-dapat tayong pag-alaya ng buhay. Wow! Ang kanyang pag-ibig ay hindi nakabase sa ating gawa. Kaya naman hindi ito namawala dahil sa ating mga pagkukulang. Minsan kasi pag nagkamali tayo, kaya nawala ang pag-ibig ng Diyos, di ba? So hindi pa. God display the infinite cost. Namatay si Kristo para sa atin. Alam nyo, this story is always everywhere actually. But I believe that we must hear it again and again. Because we always forget as well. Kaya nga, ang paalala ay gamot sa taong madaling makalimot. And I believe, isa na ako doon. Ang sukat ng pag-ibig ay makikita sa halaga ng ibinigay na regalo. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng filosofiya lamang o mga tontonin. Binigay sa atin ang kanyang sarili. John 14:6 sabi doon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala pong ibang paraan. Kaya nga, we could see missionaries, we could see the work of the Lord sa ibang bansa na patuloy kahit anong oposisyon. Sapagkat ito po ang pinaka magandang balita. And it is the only one na karapat-dapat marinig ng sangkatauhan. Ang may likha ay namatay para sa nilikha. Ang walang sala ay namatay para sa mga makasalanan. The great substitution, the greatest love. Ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Kinuha niya ang ating parusang dapat ay sa atin upang matanggap natin ang buhay na hindi naman natin, hindi karapat-dapat sa atin. Pero, ipinakita ng Diyos, pinadama niya, ibinigay niya actually. By grace, through faith. What a display of love. Now, paano po tayo mag-response? Again, let's remind ourselves. And I'm also talking to those who are listening online.
in our outreach and our ministry sa jail ministry, we declare to them that God loves them. That Jesus Christ died for their sins. That Jesus Christ is sinless. Then why is He on the cross? Then why is He suffering? The truth is, ang ginagawa ni Kristo doon sa cross ay ginagawa sa atin. Doon sa mga bilanggo na nakausap namin, bro, paano mo i-reconcile? Paano mo iisipin na kaya ni Jesus Christ na patawarin ka sa kabila ng... Kasi sabi nila sa amin, Pastor ang tawag doon sa amin eh. Hindi ako kayang patawarin ng Diyos sa dalawa, tatlo, nagbuwis ng buhay o pinatay ko sa drugs. So, hindi sila basta-basta naniniwala. Pero I give them assurance. Paulit-ulit lang. Na mahal ka ng Diyos. So ano ating response? Believe. Sabi ng Bible. Maniwala kay Kristo at ikaw ay maliligtas at makakasama mo ang Diyos magpasawalang hanggan. Wow. Focusing on that truth gives smile on their faces doon sa mga bilanggo. 2 Corinthians 6:1 says, For God says, and just the right time I heard you. On the day of salvation, I helped you. Indeed, the right time is now. Sabi sa 2 Corinthians 6:1, today is the day of salvation. Itigil na ang pagsisikap na kitain o bayaran ang pag-ibig na napatunayan na. Let us always remember that sin ay utang po sa Diyos. So, kaya kailangan bayaran. Ang problema, hindi natin kayang bayaran. Pero ang magandang balita, sorry to repeat again, is that Jesus Christ is the one who paid the penalty of our sins. To God be the glory. Pwede tayong magpahinga sa natapos na gawa ni Kristo sa cross. The perfect sacrifice for the sinners like me and you. The only way that you and I can be a friend, maging kaibigan tayo ng Diyos because of Christ. In Philippians 1:6, that says there, and I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Jesus Christ returns. Sana po, lahat ng mga nakakinig ng ganitong kwento, ng ganitong katotohanan, mayroong katiyakan na makakasama ang Diyos magpawalang hanggan. I cannot forget my mother. I was hoping to see her someday. But in our conversation, he always told me, Ramon, walang nakakasiguro ng langit. Kahit paulit-ulit. Manay,
Sabi ng Bible, kay Kristo, mayroong kasiguruhan. God saved you by His grace when you believe. And you can take credit for this. It is a gift from God. Sabi sa Ephesians 2, salvation is not a reward for the good things you have done. So none of us can boast about it. Ephesians 2:8 and 9. At doon po sa wala pang Kristo sa buhay nila, this is the news. This is the good news. Mahal ka ng Diyos, sabi ng isang awit. Dapat mong malaman at dapat mong paniwalaan na si Kristo Jesus ay namatay para sa iyo. In a personal way, receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, as what I have done as well, way back 1974. Starting that decision, mga kapatid, you and I will experience the presence of God. As we continue reading the Bible, fellowshipping, we will experience peace and joy in spite of the problems. Purihin ng Diyos. Focusing on what God is saying. John 5:24, it says, truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. What a victory. What an assurance. What a joy to see that we can be forgiven. That I can continue living in spite of problems, in spite of pain. For I know whom I have believed, sabi ni Timothy, ni Paul. And I'm persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. And if we already believe and experience God's love, this is the challenge. Let us serve the Lord with all our heart, soul, and body. Fully surrendered to God. Find a ministry to fully experience, to grasp the Lord's favor. Gawin po natin na Panginoon si Jesus, hindi lang tagapagligtas, gawin natin siyang Panginoon ng ating buhay. Sundin, pakinggan, maranasan ang pag-ibig ng Diyos na nakita natin doon sa cross. Ang kalooban ng Diyos ang ating sundin sa araw-araw ng ating buhay. Purihin ng Diyos. Meron pong isang song na I wish I can still memorize. Allow me to sing this song. If that isn't love. Sino nakakaalam?
Even in death he remembers the thief hanging by his side, and he spoke with love and compassion, and he took him to paradise. If that isn't love, the ocean is dry, there's no stars in the sky, and the sparrow can fly. If that isn't love, then heaven's a myth. There's no feeling like this if that isn't love. He left the splendor of heaven, and in his destiny was the lonely hill of Golgotha, there to lay down his life for me. If that isn't love, the ocean is dry, there's no stars in the sky, and the sparrow can fly. If that isn't love, then heaven is a myth. There's no feeling like this if that isn't love. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Salamat sa inyong pag-ibig. We see the cross, we see the sinless Son of God who is hanging there. And because of that, we believe, we have the assurance that in Jesus Christ, we will be with Him in paradise. O Diyos na makapangyarihan, salamat po sa pagkakataon, salamat sa panahon, salamat sa inyong salita, salamat sa banal na Espiritu. I believe that you are here, Lord. You are talking to us. You are giving power if we ask, O Lord, and thank you for that power, for that wisdom, for your word, for your presence. Lord, I pronounce blessings for each and every one dito po sa loob ng simbahan. Meron bang sakit? Pronounce healing. Present your word, Lord. Any doubt, Lord, in the name of Jesus, forgive us. Forgive me, Lord. This is the day that you have made for us to rejoice. In spite of anything hindering, anything that put in our mind doubts, but looking at the cross, listening to your message, believing that you will never leave us nor forsake us. Oh, what a joy, Lord, that you can give us peace, that your promise is ever present, ever powerful. Only for us to claim, Lord, to believe, to desire more closer to you, Panginoon. Salamat po ng marami.
Purihin ka, Diyos. Tinataas namin ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Ang pangalan ng Panginoon Kristo na namatay at nabuhay na mag-uli. At may maraming pangako sa amin. Higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Salamat po ng marami. Sa tanging pangalan ng makapangyarihan, mapagmahal, kaibigan, pangalan ng Panginoon Kristo. Amen and amen. Good morning po.